Hello mga mami! So today's video ay pagbibigyan ko na po kayo sa inyong mga request. Ayan. So, sa lahat po ng aking social media accounts ay nare-request nila yung bill reveal. Ayan. Bill reveal daw doon sa hospital na pinag-anakan ko sa CHMC. Ayan. Sa Commonwealth Hospital. Yun. Doon. Medical Center. Tama ba yun? Ayaw nga. Tama nga. Okay. So guys, medyo wala pa akong tulog no. Ayan. Sakit pa yung mata ko. Okay. So yung bill reveal guys, ito na. Na-confine po ako doon noong June 27. Okay, June 27. June 26 kasi guys, galing na ako doon pero pinauwi lang ako. So, nung 27 po, pagpunta ko doon ay diretso na talaga akong admit. Okay, nung na-admit ako guys, kailangan po talagang mayroong tinatawag na down payment which is 25,000 pesos. Okay, 25,000 pesos. Ito yung resibo niya. Okay, sa admit, pag na-admit ka pa lang guys, meron ng DP or down payment. Okay, so set aside na natin yon, di ba? And then, after that, pag nanganak ka na, ang babayaran mo sa mga professional fees ng iyong mga doctors ay ganito. Okay, yung binayaran ko sa aking OB, okay, yung OB ko po ay 25,000 pesos. Okay, 25,000 pesos. Then, yung kay Doc Pedja naman, yung sa Pedja ni Baby, ay ang binayaran ko po is 7,000 pesos. Okay? And then, anesthesiologist, okay, yung nagturok sa akin ng anesthesia. Okay, ang binayaran ko po doon is 10,000 pesos. Okay guys, ang tanong, ito po ba ay under ng package? Okay, meron sila kasing tinatawag doon na package. Okay? So kung gusto nyo pong alamin yung package, tumawag po kayo sa kanilang hospital mismo or mag-search kayo sa Google or sa Facebook. May mga nakapost po yan. Okay, bakit hindi po ako kumuha ng package? Hindi po ako kumuha ng package kasi yon yung advice sa akin ng aking OB. Dahil doktor po siya doon at alam niya kung ano yung mga gamit na kailangan ko lang gamitin. Okay? So kasi guys, pag kumuha ka ng package, kung ano yung nakalagay doon na package, na mga gamit sa package, iuuwi mo yun lahat. Okay? Magamit man o hindi, sa'yo na yun. Okay? So, ang advice sa akin, na sinunod ko talaga kasi may trust talaga ako sa OB ko. Di ba? Sabi ng OB ko, kunin mo yung open. Okay? Pag sinabing open, private po yun Private, open. Okay? Ang pangit. Okay, so kung yun ang kukunin mo guys, kung ano lang yung mga ginamit mo, yung mga na nagamit mo dun sa hospital, yun lang yung babayaran mo. Okay? So, eto guys, yung sinasabi ko sa inyo na 25, 7, and 10K, ito po ang mga professional fee pa lang. Okay? Hindi pa to kasama ang sa hospital bill. Okay. Cash ko po itong binayaran sa aking mga doctors. And then, thank you so much po. Grabe. Deserve nyo po yung lahat yan. Okay. And then, ito na po ang aking billing sa hospital. Okay. Hindi na po kasama dito ang professional fee kasi nabayaran ko na po ang aking mga doctors ng separate. Okay. Pwede po yun guys kapag na-request nila sa'yo. Pwede rin naman nabayaran mo lahat kasama sa bill ng hospital. Depende na lang yun sa setup niyo. Okay. So guys, unahin muna natin yung sa akin. Okay. Yung bill ko po guys. Yung bill ko talaga doon. Ako lang hindi pa kasama dito si Baby. Okay. Umabot po ako kasi kumuha ako ng room na private A which is 1,900 per day. Okay? So, yung inabot po ng aking billing sa hospital pa lang po is 32,653.93. Ayan. Yan po ang aking billing. 32,000. Okay? Sa hospital lang ito. At ang mga nagamit ko sa hospital. Hindi na po kasama dito ang sa doctors. Ayan. Okay. So, don't worry guys. Kasi meron po itong bawas ng PhilHealth. Okay, ang binawas ng PhilHealth dito, kasi mayroon akong PhilHealth na self-employed. Ayan, self-earning individual. Ayan. Ayan. Kailangan nyo rin guys magdala ng mga MDR. So mga mami, kailangan nyo rin pong i-prepare yung mga binayaran nyo sa PhilHealth, okay, na which is good for 1 year. Okay, ang dinala ko po is good for 1 year na binayaran ko sa PhilHealth. Okay, magdala din kayo ng MDR kasi kailangan din po yun. Okay, so yung nabawas po doon sa aking bill, sa hospital bill ay 12,610. Binawas doon sa 32,000. Okay. And then next tayo, dito naman tayo kay Baby. Okay, so yung binayaran ko kay Baby ay 15,152.24. Ayan. Yan ang billing ni Baby ko. And then, ang binawas sa PhilHealth ko guys, kasi under na siya ng PhilHealth ko, doon na rin ako nag-fill up ng mga documents and papers na galing sa hospital. Kasi kapag nanganak ka, under nila ang beneficiaries ang baby mo sa iyo. Okay, so nabawasan ka agad yun guys ang kanyang bill, which is 3,835 ang nabawas sa kanyang billing. Ayan. So, ang total na lang is 11,317.24 ang babayaran ko kay Baby. So, balikan po natin yung, di ba sinabi ko sa inyo na may down payment ako? Na 25,000. Ayan. So, binawas na po doon lahat ang aking mga billing. Ayan. So, actually guys, nag-prepare ako ng 125,000 na pera. Okay, cash yung 100,000. And then yung 25,000 ay na-debit sa account ko. Charot. Tama ba? Debit. Okay.
So, ayun po guys. And then, kasama na po dun guys yung yung mga certificate po, certificate ng live birth ni baby, doon na rin yun ang ayusin sa hospital. Okay? Ayan. So, after 1 month po daw ito makukuha ang kanyang original. Okay? Asikasuhin niyo po ito agad guys kasi po, para hindi siya ma-late registered. And then, hindi po masyadong malaki ang babayaran ninyo. Andito din po ang guide kung paano ninyo siya i-claim. Okay? And then, yung mga requirements nandun din. Walang kahirap-hirap. Sobrang smooth lang lahat. And then, ito naman po, ito yung born screening ni baby, which is after 3 weeks pa siya makukuha. Okay, after ng paglabas ni baby, may born screening na siya kaagad. And then, yung hearing test, okay naman lahat kay baby at makukuha po siya kaagad. Ayan, ito po yung result niya. Kaya kapag doon kayo nanganak guys, kompleto na siya kaagad. Okay? Wala na kayong iisipin pa na kung saan kayo magpapa-hearing test, born screening, ganon. Okay, so ito po ay certificate of vaccination naman ni baby. Ayan, nandito. Nandito lahat yung kanya. Kasi paglabas niya, tinurukan ka agad siya the next day, I think. So, 2 turok yun, vaccination. Okay, so yun guys, lahat po yan ay pasok doon sa mga billing natin, no? And then, okay, so, ito is certificate of vaccination again, ayan ito. So, ang dami po talagang makukuha ang certificate na pagdating doon sa lalabas na kayo sa hospital. Okay, so guys, ito naman po ay hindi po kasali doon sa mga binayaran ko. Ayan. Ito po yung mga certificate naman na kailangan mo pagdating sa mag-claim ka na sa SSS or sa benefits mo. Okay? Kailangan mo tong kunin guys ha. Kailangan mo tong ipa-follow up kaagad. May mga bayad din po ito per per certificate. May mga bayad po ito guys. Hindi ko lang maalala kung tag 300 plus, 200 plus, 300 plus, mga ganun. Basta meron doon nakalagay. Nawala na po kasi yung kaputol nito, nandun po yung mga presyo. Okay? So, binayaran ko yung bukod po. Yung medical certificate, certificate of confinement, discharge summary, clinical abstract, record of operation, laboratory result, OPD abstract, or EROR dialysis. Ayan. Lahat po yan ng mga kailangan natin na certificate ay may bayad po yan. Okay? So, nabayaran ko na rin po ito lahat. And then, sa July 8 ko siya makukuha. Okay? Minimal lang to guys. Mga tag 300, 200 lang yan siya. Okay. And then, magkano ang natira sa pera natin? So, kailangan talaga guys, kapag pag pinasok mo yung pagiging mommy, kailangan handa ka. Ayan. So, sa mga mommies dyan na gustong magkaroon ng anak, mga mommy, make sure nyo po talaga na maging ready kayo financially. And then, physically, syempre, spiritually, and then emotionally. Lahat po yan kasali talaga yan. Kaya, bill reveal natin, nag-bill reveal tayo ngayon, mag-reveal naman tayo ng natira natin pera. Okay, so sa dami ng ginagastos ko guys, okay lang, sulit, worth it naman lahat. Nakita ko yung anak ko. Okay, so ito yung natira sa pera natin. Yan. Di ba? Marami pa pala to. Okay. Ayan. Nabili ko na rin yung mga gatas na baby, yung mga gamit niya. So, ayan. Meron pa kaming budget para sa another month. Okay, so, ang natira sa akin 125,000 ay ito. Good luck mga mommies. Kaya niyo yan. Kaya niyo yan i-ire. Okay? Thank you for watching.